Ang sabi ni Inday, huwag nating kalimutan na ang problema ng bayan ay hindi ang mga Duterte. Ang totoong problema ng bayan, walang oportunidad doon sa ating bansa. Patuloy ang kahirapan, patuloy ang kagutuman, patuloy ang walang nangyayaring kaunlaran. Gusto nating maging Netherlands ang Pilipinas. Bakit ba hindi nangyayari yun? Yun yung tanong natin. Vice President Sara Duterte, March 14, 2025. Una muna, ang sabi niya, huwag daw natin kalimutan na ang problema ng bayan ay hindi ang mga Duterte. Ang tanong ko naman, sino ba ang magulo dito sa ating bayan? Sino ba ang walang ginawa kundi magpabagsak sa ating Pangulo, sa ating gobyerno? Sino ba ang panay na lang plano ng destabilization? Sino ba yung gumagawa ng rally doon, rally dito, tawag ng bangag, akusasyon dito, akusasyon dyan? Sino ba ang nanggugulo sa Pilipinas? Hindi ba't malinaw na kayo at ang iyong grupo? Ang sabi pa niya, ang totoong problema ng bayan, walang oportunidad doon sa ating bansa. You're totally wrong. Ang Pilipinas ay isang developing country, napakaraming oportunidad dito, napakaraming trabaho. Tamad ka lang kung wala kang makuhang oportunidad dito sa ating bansa. My God, ang dami-daming trabaho dito. Kung titingnan mo, sobrang dami, napakaraming oportunidad. Tamad lang ang tao na magsasabi na walang oportunidad dito sa ating bansa. Developing country tayo, ang daming trabaho. My God! Ano pa? Patuloy daw ang kahirapan, patuloy daw ang kagutuman, patuloy na walang nangyayaring kaunlaran. My God, that is totally lies. Big lies. Paano masasabing patuloy ang kahirapan? My God, yung mga tao nga dito, kaya nga tayo nagkaka-traffic. Bili ng kotse, punta sa mall, kumakain sa labas, kung saan-saan, pumupunta, namamasyal, inuubos ang pera. My God, hindi naghihirap ang mga Filipino. Kung meron mang mahirap na mga Filipino, yun ay hindi naman ganun kadami. Mas marami pa rin ang mga Filipino na hindi lang basta nakakaraos, kundi nakakariwasa sa buhay. Kaya hindi ako naniniwala sa sinasabi mo na puro kahirapan sa bansa natin at puro kagutuman. Malamang yung sinasabi mo na yan ay sa panahon yan ng tatay mo, dahil sa totoo lang sa panahon ng tatay mo, gutom na gutom ang mga Filipino. Kaya nga, di ba, namamalimos na lang sa kalsada yung mga driver at lumaganap ang community pantries kasi nga walang ayuda, nilockdown ng tatay mo, hindi naman inayudahan ang mga Filipino, so gutom na gutom, kumakalamang sikmura. Kaya yung mga tao na concerned citizens ay nagtayo na lang ng mga community pantries. Palagay ko yung mga sinasabi mo tungkol yan sa administrasyon ng tatay mong inutil. Pangalawa, yung sinasabi mong patuloy na walang nangyayaring kaunlaran. My God, nasan ka pa, Inday? Wake up! Pwede bang ang iyong mata ay pakikurap-kurap mo nga, bulag ka ba? O sadyang nagbubulag-bulagan? Alam mo, hindi ako papayag na sasabihin mo na walang kaunlaran ang bansa natin. Dahil my God, kita mo nga, investments sa panahon ng ating Pangulong BBM. Ang daming investments, lumago ang turismo, lumago ang ekonomiya ng Pilipinas, pati yung ating GIR, lumago. At maganda yung sitwasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At yung PhilHealth natin, kita mo naman, dumoble pa yung mga coverage. Yung dumoble pa at dumami pa yung mga sakit na kinocover. Alam mo, isang palatandaan sa isang umuunlad ng bansa or umuunlad na bansa ay yung health care ng mamamayang Pilipino. Nakikita mo sa panahon ng tatay mo, bagsak na bagsak talaga. Dahil ang daming anomalya sa PhilHealth at sa DOH, pero ngayon, bumabawi sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hindi ako papayag na sasabihin mo na walang nangyayaring kaunlaran ngayon. Dahil kung titingnan mo, ang dami. Open your eyes. Diba? Lalong-lalo na sa sektor ng pagsasaka. Open your eyes, Inday.
Ano pang sinabi ni Inday? Ang sabi pa niya dito gusto nating maging Netherlands ang Pilipinas. Bakit ba hindi nangyayari yun? Yun yung tanong natin. Okay, Inday, instead na itanong mo ngayon yan, bakit hindi mo natanong sa panahon ng tatay mo natapos na lang ang 6 na taon niya, pero bakit hindi naging Netherlands ang Pilipinas? Instead, nag-ala Mexico tayo na punong-puno ng droga at krimen dito, krimen doon, patayan dito, patayan doon. Yan ang nangyari sa panahon ng tatay mo. Atmosphere of fear, puro kriminalidad at puro pagpasok ng mga illegal substances sa ating bansa. Hindi mo ba natanong sa tatay mo yan? Na bakit hindi yata naging Netherlands ang Pilipinas sa kanyang panahon at dumami pa ang mga illegal substance? At dumami pa pinalago ng tatay mo ang mga pogo, dumami ang kriminalidad, dumami ang kidnapping, ang torture, ang love scam, ang iba-ibang klase ng scam. All because of your father's administrations. Pinapunta niya dito at nilegalize niya ang mga pogo na nag-cause ng harm sa ating society at sa mga mamamayang Filipino. Ngayon, magtatanong ka kung bakit hindi tayo naging Netherlands? Alam mo, malamang sa malamang, dahil sa magandang pamumuno ngayon ng ating Pangulong BBM, malamang na tayo ay papunta na dyan sa sinasabi mo. Sana nga ay ma-extend pa ang Pangulo natin nang sa ganon talagang magtuloy-tuloy itong progress na to. Dahil unfortunately, halimbawang mapalitan ang Pangulo natin sa 2028 ng isang katulad mo. Aba, backward na naman yan. Yung mga ginawa ng Pangulo natin na magaganda ay babalik na naman sa zero. Diba? Lalong-lalo na kapag halimbawa ikaw ang naging Pangulo ng Pilipinas, aba, hindi magiging province of China na tayo at pababayaan mo lang ang West Philippine Sea. Kaya Inday, instead na magsalita ka ng ganyan, eto ang masasabi ko sa iyo maging realistic ka. Kasi ang tatay mo naka-6 na taon pero hindi naman nakaramdam ang mamamayang Pilipino ng kaginhawaan. Bagkus, ang tatay mo ay isang total failure ang kanyang administrasyon sa lahat ng aspeto. Build, 119 projects ang pinangako, 12 lang ang tinapos. Yung pangako pa niya na tutulukan ang kriminalidad, ang korupsyon at ang droga, 3 to 6 months, hindi rin niya nagawa. Natapos na lang ang buong termino, hindi naman niya nagawa. At wala din siyang nagawang maganda sa ekonomiya ng Pilipinas. Nakita mo naman, di ba? Ang mahal-mahal ng bilihin sa panahon ng tatay mo. Ang bigas umabot pa ng 80 to 100 pesos. Ang gasolina almost umabot ng 100. At take note hindi lang mahal ang bigas, kundi kulang pa. Walang bigas. Kaya nga, di ba, nagtitiyaga na lang ang mga tao sa bigas na may bukbuk. Kaya Inday, kung babalikan natin ang termino ng tatay mo, malamang mahihiya ka talaga at malamang gusto mo na lang magparang bula kasi sa sobrang kahihiyan. Dahil sa panahon ng tatay mo, nandun na lahat nangyari, pati yung korupsyon, yung pagsandok, pagtago sa pera ng sako-sakong mga pera, no, ay ninakaw. Parmali scandal, remember? Katiwalaan sa DOH. At take note yung bilyon, 1 to 2 billion na nasayang, pinambili ng helicopter, pinang-down ng helicopter sa Russia pagkatapos hindi naman nabawi, kinansela ng tatay mo. Yung kontrata hindi naman nabawi, ang